What's up guys? May pag-uusapan tayo ngayon guys. Yung mga ito, tinan mo yan. Yan. Isang security guard yan guys na nagreklamo kay Tulfo, okay? Hindi na natin ipakita ang video kasi baka ma-copyright tayo, masasayang ang ating galaw. So picture lang, picture. So pag-usapan natin yung mga kagulangan ng mga agency sa security guard. Ano ba itong mga to? Baka ginugulangan na kayo, hindi kayo aware. Okay? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security guard at security officer. Pag-uusapan natin guys yung mga panggugulang ng mga agency sa mga security guard. Pero bago ang lahat guys, baka may bagong dalaw sa channel ko at nagugulat na pang model-model ang datingan natin. Mahaba buhok, may earrings, at nakasando lang, parang nakikipag-inuman, at baka magulat kayo, bakit naging security officer to, naging security guard to? Formang iwan naman to. Kasi po guys, ako po ay matagal na retired. Matagal na po akong retired sa aking pag-duty. At lahat ng kaalaman ko, lahat ng idea ko, sinishare ko sa aking channel para yung mga bagong mga maggagwardya, magsi-security guard, kulang sa training, kulang sa kaalaman, kulang sa impormasyon, o kaya gusto lang ninyong malaman kung ano mga dapat mga kalakaran sa pagsi-security guard kasi kayo isang asawa, kapatid ng security guard. Ito ngayon yung pakay ko guys na nagbibigay ako ng mga kaalaman, mga impormasyon regarding sa pagsi-security guard. Kung kayo ay mag-a-apply, nagsi-security guard, asawa ng security guard, kapatid ng security guard, anak nyo ay security guard, at gusto nyo malaman ang buhay-buhay ng security guard, anong mga diskartihan, anong mga kalakaran, dalawin nyo yung channel ko guys, ayan. Pindutin nyo yan, ayan. Yung playlist na yan. Pag napindit nyo na guys, yan ang lalabas, ayan. Pumunta kayo sa baba, ayan. Security Guard Matters. Nandyan yung mga video natin, guys. Kung gusto nyo gusto nyo may malaman na mga tinatawag na security guard na mga kaalaman at mga diskarte. Tulad ng ating pag-uusapan ngayon, guys. Ano ba itong mga panggugulang ng mga agency sa mga security guard? Kaya kailangan nyo malaman to para at least kahit paano, maisip nyo, ay, ginugulangan na pala ako ng aking agency, di ba? Ginugulangan na pala ako. Kasi may ibang mga security guard, grabe na yung panggugulang ng agency, pero nagtitiis pa rin sila kasi ang inisip nila, normal yung ginagawa ng agency sa kanila. Hindi nila alam, teka lang, nagulo na yung buhok ko. Hindi nila alam, ginugulangan na pala sila ng agency nila. Ginugulangan na pala sila. Kaya, ito yun yung pag-usapan natin. Okay? So, simulan na natin guys, yung mga panggugulang ng mga agency. Panggugulang sa salitang Tagalog yan. Pero yung sa mga Bisaya, panglimbong ba? Limbungan. Ang nilimbong sila ba? Sa Ilocano, hindi ko alam, hindi ako Ilocano eh. Basta, panggugulang, yung pandadaya, sa another term sa Tagalog na medyo malapit-lapit na maintindihan. Okay? So, mga pangdadaya, panggugulang ng mga agency sa mga security guard. Okay? Simulan na natin. Number 1 na panggugulang ay ang under minimum. Under minimum, guys. Ganito yan, guys, ha? Kunwari lang, hindi ko kasi updated ako, hindi ko alam updated, pero ang alam ko, 600 mahigit ng minimum. 600 ang minimum, 610, palagyan natin, 610, 8 oras yun. Ngayon, mag-duty yung security guard ng 12 oras. Tapos, babayaran ng agency ng 610. So, piling ng kanilang gwardya, minimum kami. Kasi 610 eh. Sasabihin ng agency, minimum ka naman 610. Guys, ang 610 sa batas ay 8 oras lang yun. Kung 12 oras ka na nag-duty,
kung 12 oras ka nag-duty, dapat may overtime kang 4 na oras. So, hindi lang 600 ang matatanggap mo. At malala pa yung ibang agency, ganito yan. Siswelduhan ka ng 500. Under minimum ka na nga, sobra-sobra pa yung oras mo. Di ba? 12 oras ka nag-duty, under minimum ka na, 500 lang binigay sa'yo. Pumayag ka, wala tayong magawa doon kasi nangailangan kang trabaho. Pero guys, ginugulangan ka ng agency mo. Tandaan mo yun. Dapat ang 8 oras mo, ang minimum kunwari ay 610, 8 oras lang yun. 8 oras lang yun guys. Okay? 8 oras lang yun. So yan ang mga unang mga panggugulang ng mga agency doon sa mga gwardya nila. May mga iba pang gwardya na pinapa-duty ng 24 hours pero ang bayad isa lang, 8 oras lang. Kasi yung gwardya nila, walang dumating na kapalitan. Supposed to be dapat, 24 hours ang bayad noon. Kasi wala naman silang nilagay na tao doon eh. Pero ang ginagawa ng ibang agency guys, sinasakripisyo nila, ginugulangan nila, dinadaya nila yung ilang mga gwardya, binabayaran. Kasi nasa ating tinatawag na General 11 General Orders number 5 to quit my post only in properly relieved. So wala ka namang kapalitan. So kung hindi aalisan mo yung iyong pwesto, ikukuhan ka naman, ikakasuhan ka naman ng abandon ng post naman. So hindi ka makaalis. So no choice ka kundi mag-24. Pero ang kanilang ibabayad sa iyo ay yung 610 lang na minimum sa oras. Di ba? Panggugulang yun. So kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo. Okay? So, sobra-sobrang oras, pero ganun pa rin ang bayad. Ginugulangan kayo, guys. Gulang yan, ginugulangan kayo. Hintayin na lang nyo sa dulo ng video, guys, kung ano ba dapat namin gawin. Ginugulangan kami ng aming agency, okay? So, ganito pa lang, ipapaliwanag ko lang na pag ganun ang ginawa ng agency sa'yo, ginugulangan na kayo, dinadaya na kayo ng agency nyo, okay? So, under minimum kayo, sobra-sobra ang duty nyo sa oras, pero ang bayad nyo kulang. Gulang na yon. Anyway, pangalawa, walang benepisyo. Ano ba yung mga benepisyo natin dapat pag nag-duty tayo ng security guard? Dapat mayroon bayad tayo sa PhilHealth, bayad tayo sa Pag-ibig, bayad tayo sa SS, at ano pa bang mga bayaran dyan? So kung wala yan, kung wala yung mga yan, ay wala kang benepisyo sa agency mo. Ginugulangan ka. Supposed to be dapat active yan. Kasi guys, ang PhilHealth ay magagamit mo sa iyong pamilya yan. Kung may magkasakit, malaking bagay yan. Kung ikaw man naman magkasakit, malaking bagay yun. Makakatulong sa iyo yun. Lalo na yung SS. Kasi ang SS ay yan yung maasahan natin. Pagdating ng panahon na magiging senior na tayo, matatanda na tayo, o kaya bigla tayo marami kasing benepisyo ang SS. So, dapat nakamonitor tayo mga gwardiya dyan na dapat nababayaran ng agency yan. Kung hindi nabayaran nila yan, yung Pag-ibig din, ganun din, ay mag-isip kayo. At iba pang benepisyo, pag panggabi tayo guys, meron tayong tinatawag na night differential. Diba? Night differential. Isa yung benepisyo na dapat matanggap natin. Ibang benepisyo, tinatawag sa linggo, mayroon tayong tinatawag na additional 15%. Yan ang standard sa government natin. So, dapat matanggap natin yun. Ngayon, kung mag-duty naman tayo ng holiday, dapat ang matatanggap natin sweldo ay double pay. Kasi sakripisyo yun para sa atin. Pasko nag-duty ka. Yung iba nagsaya. Kasama ang pamilya. Ikaw di ba? Tapos bayad mo under minimum, wala pang double pay. Wow naman. Di ba? Wow naman. O, di ba? Ganon kagulang ang mga ibang agency sa ating mga security guard. So, dapat aware kayo dyan, guys. Aware kayo dyan. Yung mga walang benepisyo na agency, okay? Walang benepisyo, okay? So, pangalawang panggugulang ng agency yon.
Ha? Pangatlo, yung hindi nag-i-issue ng payslip. Payslip, guys, ay malaking papel, malaking tinatawag na, ito yung tinatawag na ating tinatawag na ebidensya na binibigyan tayo ng under minimum at makikita natin doon sa payslip kung ano yung mga binibigay sa atin na mga benepisyo. Idagdag ko pala doon sa benepisyo, guys, kailangan kung ikaw, gwardiya, naka-1 taon ka na, dapat libre ka ng 1 set ng uniform. Isa yan sa mga benepisyo na dapat matanggap natin. At may insurance tayo ng health insurance. Okay? So, kung wala yung mga yan, talagang po yan. So, dito tayo sa walang payslip. Huwag kayong pumayag na walang payslip, guys. Kung magrireklamo kayo, anong panghahawakan nyo? O kung sabihin, alam mo, ang mga may-ari ng agency, ay siyempre may mga koneksyon yan. Tayo maliliit lang. Hindi lahat ng reklamo maaaksyonan ni Tulfo kasi sobrang daming taong agribyado sa Pilipinas. Iilan lang ang nabibigyan ng aksyon ni Tulfo. Kung mapunta ka kay Tulfo, lahat ng problema mo maaaksyonan ni Tulfo. Ang tanong, hindi naman lahat maasikaso ni Tulfo sa sobrang dami nating nagugulangan. Okay? So, swerte ka na lang kung napunta ang reklamo mo kay Tulfo, pero kung hindi, wala. So, dapat, kailangan hawak natin, guys, ang payslip natin. Kasi bakit? Doon natin mapatunayan na under minimum tayo, wala tayong benepisyo na natatanggap. Di kasi doon na ilalagay, ikaw nag-duty ka ng Pasko, double pay ka dapat. Bagong taon, double pay ka. Ganon. Okay, guys, huwag na huwag kayong pumayag hanggat maaari. Lalo na yung ibang agency na pumipirma lang. Yung mga gwardiya, pinapapirma lang doon sa parang kuha nila, yung file nila sa agency. Sildo kayo, pipirma kayo ganon, na wala kayong hawak ang payslip. Panggugulang yung guys. Ganito kasi yan, guys, Ganito kasi yan, ganito tumatakbo ang ang kontrata ng security guard. Kunwari, isang pwesto, warehouse. Sasabihin na may-ari ng warehouse, o security agency, bigyan mo ako ng 2 tao, babantayan yung warehouse ko. 2 tao yan, 2 tao, panitan kayo. So, 2 gwardiya yun. Babayaran kita ng 30,000. Ngayon, ang mga agency naman, ang ibabayad nila sa gwardiya nila, 7,000 isa. 7,000 isa. Kunwari lang to, hindi ko sinabing ito ang tama. So yung 7,000, pagka kinuan mo, pag pinagsama mo, 14,000 yun, minus mo sa 30,000, ang magiging tubo ng agency ay magkano? 16,000? Tama ba? Ganon. So, yung mga SS pag-ibig natin, ganun, sa sweldo rin natin kinukuha yun para ibabawas nila para ibayad sa SS pag-ibig, ganun. So, yung mga double pay, yun ang paluwal ng mga agencies. So, hindi naman palagi yun Double pay sa linggo, 15%, kaya lang nagugulang nga lang yung ibang agencies, yung hindi binibigay. So, kailangan talaga, guys, na may payslip kayo kasi nandun nakalahat ang computation. At kung magrereklamo kayo, pupunta kayo ng Dole, pupunta kayo kay Tulfo, anong gusto nyo, anong patunay nyo na, sir, hindi kami binabayaran tama. Diba? Yung payslip nyo. Ito, sir, ito yung tinatanggap ko. Ngayon, kung pumirma ka lang doon at ginawan ka ng kwento ng agency, hindi, maayos ang bayad namin dyan, kompleto yan. Diba? Yung SS pag-ibig, hindi naman tayo magdidemanda nun Ang SS, sila ang magdidemanda sa agency para habulin nila yon, para yung bayad mo, kukunin nila. Pero hindi pa iba ibibigay sa iyo yung pera. Kailangan supposed to be yung sa SS ay para sa SS, yung pag-ibig para sa biruin mo, magrereklamo ka sa pag-SS, magrereklamo ka sa pag-ibig, magrereklamo ka sa PhilHealth para sila ang hahabol doon sa agency. Ganun yun. Pero hindi maipupunta sa atin yung pera. Ganun yun ang talakaran yung guys. Sana maintindihan nyo. So, pangatlong panggugulang ng agency yun sa mga security guard, yung hindi nagbibigay ng payslip. So, dito na tayo sa pang-apat, Ang pang-apat, guys, ay tinatawag na bali-bali. Ano ba yung bali-bali? Utang-utang.
Sinasadya ng ibang agency guys na ididili nila yung sahod para yung mga gwardiya nila ay magbabali. Kunwari, babali ka ng 1,000, tutubuan nila ng 50 yon. Kunwari, pag sweldo naman kuhan kasi wala kami pangkain sa bahay. So, ang ginagawa, pinapabali nila yung gwardiya. So, kung babali ka ng 2,000, may 100 ang tubo. Isipin mo kung 100 gwardiya meron sila, nagbali ng 2,000, magkano tubo? So, ginigisa tayo na sarili natin mantika. Hintayin yung video guys kung ano mga dapat gawin natin kung ganun ang ginagawa ng agency. So, ginigisa tayo ng sarili mantika. Sinasadya nilang i-delay yung kanyang sahod para bumali kayo. Although hindi naman lahat ng agency gumagawa niyan, pero may mga agency na gumagawa niyan dahil para doble ang kita nila. Kumita na sila sa gwardiya na nagjo-duty, plus kumita pa sila sa bali-bali ng mga gwardiya. Ang iba namang gwardiya, di bali nang magbali ako kasi wala na kaming kuhan. So, di bali na ako tumubo na, maliit na naman tubo. O, ganun. So, anyway, isa yan sa panggugulang guys. Yung, kunwari, pinapabali tayo. Supposed to be, hindi dapat ganun. Magbayad sila sa tamang date ng kanilang pasweldo. Hindi yung ididili nila. So, ginagawa ng ibang agency yan para ma-trap ang mga security guard at no choice ka kasi nagpa-trap ka eh. So, gagawin mo yun. Magbabali ka na. So, pag sweldo mo, automatic yung pera nila. Kasi bakit? Kakaltas na yun eh. Bumali si ganito, tampulano. Matik yun, kaltas sa sweldo mo yun, plus yung tubo. So, wala silang, sa Bisaya pa, way kurat. Walang kaba sa Tagalog. Sa Bisaya, way kurat. So, bali-bali ha. So, isa yan sa panggugulang ng mga security guard. Pang-apat yan. Ngayon, yung pang-5 ay yung pautang. Ganito yan guys sa agency namin, ginagawa yan, yung agency namin dati, although legal naman siya, pero kung tutuusin mo, ginigisa ka sa sarili mong mantika, pautang. Ganito yan Iba yung bali guys ang bali kasi yung pangsamantalang kukuha ka ng pera dahil ang sweldo mo ay hindi pa dumating. Hindi pa utang, yung bali lang yun. Bali, sa Bisaya, likwa. Sa Tagalog, parang pangsamantala kumuha ka muna ng pera, pangtawid mo lang. Kaya nga sa Bisaya yan tawag likwa. Kung Bisaya kayo, maintindihan nyo yan. Kung Tagalog kayo, pasensya na. Yun ibig sabihin nun, ang likwa, ibig sabihin pangsamantalang kukuha ka para pagsweldo mo, mga ilang araw lang naman. O so, ganon. So, pautang, ganyan yung pautang guys Ang agency namin ay nagpapautang sa mga gwardiya. Ang akala naman ng mga gwardiya, tuwan-tuwa sila, yung ibang gwardiya, sabi, mabuti yung agency ito nagpapautang. Ganito mayroon kasing tinatawag na kasban. Sa amin, may kaltas kaming 250 bawat sweldo namin, ilalagay sa kasban. So, 500 bawat isang buwan kasi every, quincenas So, 500, no? So, sa isang taon, magkano ba? 6,000? Tama ba? 6,000? Am I right? O 6,000 isang taon. So, pag isang taon, hindi ka pa qualified mangutang. Qualified ka mangutang pag nakadalawang taon ka na. So, ibig sabihin, kung 2 taon, ang iyong kasban ay pumapatak na ng 12 mil. Right? Right? Di ba? 12 mil na. O, na. So, tuwan-tuwa na ibang gwardiya. Guys, 2 taon na ako. Qualified na ako sa pautang sa ating agency. First loan mo sa agency, papayagan ka lang kumuha ng 6,000. 6,000. 6,000, payable yun ng 3 months. Tuwang-tuwa ka. So, ang 6,000 mo, tutubo ngayon ng 600 yun. Mura lang, di ba? Mura lang. So, tumaas ang iyong tinatawag na credit line. So, yung 6,000 mo, sa susunod na bali mo, utang mo, payagan ka nila na ng 7,000. Ang tanong guys, kaninong pera yung inutang mo? Sa'yo din yun. Kasban mo lang yun, kinuha mo lang, ginamit nila pang pautang. Yan ang ginagamit ng mga style ng mga bangko. Yung mga depositor, pera ng depositor, ginagamit ng bangko, pinangpanegosyo para, di ba? Yun yung tinatawag na
diskarte. Ginaya ng mga agency yan. So yung mga kasban natin, ginamit nila na pautangin ka para tumubo yung pera mo. Kunwari, habang tumatagal ka ng utang, palaki ng palaki, pero hindi mo inisip na kaya lumalaki dahil dun sa yung, kunwari 6,000, naging 6,600 na yun. Ginawang 7,000. Pagbalik na ulit noon, 7,000, naging 7,700 na. Kaya lumalaki yung pautang nila sa'yo. Ang tuwan-tuwa naman yung mga gwardya kasi yung ibang agency daw ay hindi nagpapautang. Pero diskarte nila, nanggugulang sila sa gwardya, guys. Sarili natin pera, inutang natin. Diba? Para kuan. So, yung iba naman, may pinatatawag silang personal na pautang sa opisina. Tulad ng sa amin, may tinatawag na 5-6 yung aming operation manager namin. Operation. So, kung the more na mangutang ka sa kanya, the more na hindi ka mawawala ng duty kasi may utang kay. Conflict of interest nga, guys, di ba? Conflict of interest. Kasi bakit? Manager siya nagpapautang siya. Pero although hindi naman siya nagpapautang, may inuutos siya ng secretary. Di ba? So, kung the more na mangutang ka, mas the more na kilala ka ng manager, the more na pag na-floating ka, the more na bibigyan ka ng duty agad-agad kasi may utang ka malaki. Yun ang diskarte ng mga ibang gwardya. So, yung iba, siyempre, palakasan na. Nagiging palakasan na kasi, sir, wala akong duty, sir. Paano ako makabayad sa'yo? Manager siya. So, ganon. So, panggugulang yung guys. Hindi yung kuhan yun. Hindi yun kuhan sa security guard. Nilulubog mo lalo. Instead na tinuturuan mo ng maayos na kapirahan, how to handle. Tulad ng mga ng aking channel, guys, nagtuturo ako ng financial literacy which is walang nanonood. Kasi bakit? Hindi interesado ang mga gwardya. Okay? Hindi interesado ang mga gwardya sa ganong aspeto. Gusto ko lang ipagyabang sa inyo, guys. Ako ay 4 anak ko. Bisaya ako, guys. Bisaya. Dayo ako sa Maynila. Halos wala kayong matirahan, matuluyan dito sa Maynila. Pero paano ko na-survive yung sarili ko na 4 ang anak ko, nag-aaral lahat yan sabay-sabay. At minimum earner lang ako. Kaya nga sabi ng anak ko, paano mo ba pinagkasya yung pera mo? Kasi yung mga anak ko ngayon, guys, may trabaho sila, pero hindi. Minsan nangihingi pa sa akin kasi bakit kulang daw yung pera nila. Kulang, ayaw na nilang mag-anak kasi nga natatakot sila na hindi nila kakayanin. Isipin mo yan. So, bakit nagkakasya? Bakit ko na-survive at ngayon nakapag-resign ako ng maaga? Bata pa ako, nakapag-resign na ako. Kasi nga, knowledgeable ako regarding sa financial literacy. At ito ngayon, self-employed na. At nagsisika pa rin naging mayaman. Kasi wala nanonood sa aking mga financial literacy na video. Kasi inisip siguro ng mga tao, milyonaryo ba to? Para magyabang. Kahit maging milyonaryo ako, guys, hindi ko isasabi sa channel ko. Manatili akong ang aking dating sa inyo ay manatili akong isa ako sa inyo na hirap tayo pareho. Okay? So, kung mangyari man 'yon, hindi ko i-reveal dito sa aking channel na ay milyonaryo ako. O maniwala kayo hindi sa aking mga sinasabi, pero isa lang ang sinasabi kong gabay na ako ay minimum earner, nag-iisang nagtatrabaho sa pamilya ko, pero na-survive ko dahil doon sa financial literacy, which is hindi tinuturo yun sa mga gwardya para utang ka ng utang. Okay? Utang ka ng utang. Okay? So, yung pang-anim, guys, ay hindi naman gano'n siyang kuhan, pero isa rin yan sa mga panggugulang ng mga agency sa mga gwardya. Yung tinatawag ng finance. Ano ba itong finance? Pautangin ka nila ng motor. Pautangin ka nila ng motor, kunwari, bibili nila yung motor ng lalo na mga sikanan na motor o kaya mumurahing motor at ipapautang nila sa gwardya na yung mga 10 years na sa kanila. Which is, kunwari, ang iyong kasban ay 10 years. Magkano ba 10 years? So, magkano ba 10 years? Basta ipalagay na lang natin yung pera mo sa kanila ay 20,000. So, 20,000, pwede ka nang mag-loan sa kanila ng motor. Which is, ang tubo ay medyo may kalakihan or the same lang. Pero kung hindi ka makakabayad, nakatrap yung iyong kasban. At
supposed to be dapat, kung hindi sila manggugulang, pwede ka nilang ipipinance, pwede na kayo dahil kayo ay loyal sa ating agency, pwede na kayong kumuha ng motor sa amin ng, kumbaga, hulugan, pero hindi gaano kalakihan yung tinatawag na markup ng isang unit. Kadalasan kasi mga gwardiya, motor ang tinatawag na ang kailangan, lalo na kung malayuan yung kanilang duty. So, nagmamark up sila na medyo malaki. At yung mga mark up nila sa mga nawawala nilang gamit, tulad ng baril, radyo, ano pa ba mga gamit ng agency. Pag once nawalan ka ng mga ganong gamit, sigurado ka, mamark upan ka nila ng malaki. Nawalan ka na nga, pasasamantalahin ka pa. Kunwari, ang halaga ng baril ay halaga 30,000. Gagawin nilang 50,000 yan at ibabawas sa sweldo mo. Ganun yung paggugulang ng mga agency. So I hope guys na naintindihan nyo na kung bakit yung panggugulang ng mga agency sa security guard. O ngayon, ang pag-uusapan natin, ano bang dapat namin gawin, sir, para hindi kami magulangan, di ba? Una-una, yung tinatawag na under minimum. Alright guys, sir, anong dapat gawin namin? Ginugulangan kami ng agency na. Ote, ganito. Tulad yan, ang agency nyo ay under minimum. Walang benepisyo, walang payslip. Halata guys na itong mga agency na to ay tinatawag na wala sa ayos. Mga kuluro, mga tika-tika na agency. Anong dapat gawin? Ang dapat yung gawin guys ay una-una, gawin nyo silang stepping stone. Ano ba yung stepping stone? Sila yung start-up nyo bali sa iyong karera bilang security guard. Maka-6 na buwan ka lang dyan sa kanila, pwede ka na mag-resign sa kanila, mag-apply sa iba. At least kahit paano, pag tinanong ka sa ibang agency, mayroon ka na bang experience? Meron na po. Diba? Meron ako, naka-duty na po ako sa ganito. Huwag yung tagalan ng ganung agency kasi yung mga gusto ko nga yung mga agency na yan matumba at magsirado na yung mga yan eh. Alam nyo guys, hindi ko lang alam bakit. Kasi ganito yan eh. Sa Pilipinas kasi, pag may mga agency gano'n na nahuling wala sa ayos ang mga binibigay na sweldo, kulang sa parusa eh. Parang mas kinakampihan na nila yung mga gano'n. Kasi sabi nila, nagbibigay na ng trabaho. Kulang sa parusa, kulang yung ngipin ng... Okay guys, yun na, bali... Huwag niyong pabayaan huwag niyong patagalin ng sitwasyon. Kasi ganito yan guys eh. Pag pinatagal niyo ng 4 na taon, 5 taon, kung mananalo kayo sa kaso, money claim, hanggang 3 years lang ang kayang bayaran ng agency. Kasi nga, ang batas natin sa Pilipinas, mas pinapaboran nila ang mga employer kasi sa atin. May mga batas na para sa atin, pero hindi ganong pabor sa atin. Mas pabor pa rin sa kanila. At kasama pa yung mga may-ari ng agency ay mga dating retired colonel, retired general, retired ganito. Siyempre yung connection nila mas makuhaan kaysa sa atin. Okay, so gawin nyo. Una-una, pag ganun ang agency nyo, lumipat kayo sa ibang agency. Pero ganun pa man, huwag kayong umasa na langit yung pupuntahan nyo kasi halos pare-pareho lang ang mukha ng agency sa Pilipinas. Minimum pa rin. Pero hindi under minimum. So, minimum pa rin. So, baka sabihin nyo, sir, hindi ako makalipat, hindi ako qualified eh. Kung hindi ka qualified, pag-aralan mo yung paligid mo, saan ang duty mo. Kunwari, pwede ka mag-aral ng driver doon. Di mag-drive ka na mag-drive, tubo mo na yon kasi under minimum ka naman eh. Huwag mo na ibangga. O di natuto ka, tsaka ka alis, driver ka na. Mas malaki pa sweldo ang driver kasi sa ganung under minimum ka, okay? So kaya nag-duty ka sa restaurant. Di pag-aralan mo yung pagluluto doon. O kasi hindi ka qualified eh, hindi ka makalipat eh. Hindi ka para sa gwardya. Huwag mong tiisan. Kung magtiis ka ng 5 taon, wala ka namang mangyayari ang buhay mo dyan. Under minimum ka. Sasamantalahin ka lang ng agency, okay? So, yun ang gawin mo. So, kung
Gawin nyo siyang stepping stone kung nandyan ka sa ganung agency. Lumipat ka sa iba. Huwag ka magtagal. Kasi bakit? Sasabihin mo, magrereklamo ako kay Tulpo. Magrereklamo. Hindi naman lahat pumunta kay Tulpo para maasikaso ni Tulpo. Hindi. Marami problema kaso si Tulpo. Yung pinicture natin ay isa siya sa mga kuha na tao. Yung pinagpala na naasikaso ni Tulpo. Kaya nabigyan action yung kanyang reklamo na hindi nabigay yung kanilang sahod at 13-month pay. Okay? So yung payslip, lahat, hindi binibigyan ng agency yan, mga uniforme, mga benepisyo, ibig sabihin wala kang maasahan sa agency mo. Lumipat ka, umalis ka. Kung hindi ka qualified na lumipat, maghanap ka ng ibang trabaho na swak sa'yo. Okay? Maghanap ka ng ibang talent na kaya mong gawin para ma-applyan mo, magamit mo para mag-apply ka ng ibang trabaho. Huwag kang manatili sa gwardiya na hindi ka naman para dyan. Okay? At sasamantalahin ka lang talaga pag nanatili ka sa mga agency ganon. Dapat sa mga agency na yan ay tinatawag na magsirado. Wala na silang makuhang tao para wala na silang taong magugulangan. Okay? So, ngayon, kung no choice ka, pagtyagaan mo, wala tayong magagawa doon. Decision mo yan eh. Pagkatao mo yan eh. Basta ako, ginawa ko na yung party ko na buksan yung mata nyo, isipan nyo, na kayo ay ginugulangan ng agency nyo. Ngayon, ito na pautang, bali-bali, anong dapat gawin dyan? Mga finances. Isa lang dapat gawin dyan. Mag-ipon ka, mamuhay ka sa anong merong kita ka para maiwasan mo magbali at mangutang. Sir, hindi kapos yung sahod ko, sir. Kapos kasi hindi mo pinagkasya. Kunwari ang sweldo nyo ay petsa 5, dapat ang budget mo petsa 8. Di ba? Ngayon, kung wala ka talaga mapuntahan, mangutang ka sa taong hindi ka tinutubuan. Tulad ng kapatid mo, barkada mo, hindi ka tutubuan, mangutang. Bayaran mo kung mangutang ka. Wala nang tubo, hindi mo pa binabayaran. Talagang mawawalan ka ng mauutangan kasi kupal ka rin, hindi ka marunong magbayad. So kung matino ka magbayad, maraming kaibigan, kapatid, kamag-anak ang magpapautang sa iyo kasi marunong ka magbayad. Okay? Guys, nung nagjo-duty ako, ang budget namin, ang sweldo namin 5. Ang budget ko hanggang 10. Kaya yung pag nag-delay yung sahod namin ng 2 araw, 2 araw, 1 araw, nag-aalburuto na yung ibang kasama namin. Ibang klase kasama ko, nag-aalburuto na, wala na sila ng bigas, wala ng pangkain, wala ng kuhan. Ako, PTX lang. Bakit? Naka-extend yung aking budget. Okay? Naka-extend siya. So, ganun ang ginagawa ko. So, iwas utang ako kung mangyayari man yun. So, ngayon, yung finances, nasa sa inyo yun. Kung gusto mo mangutang, iba kasi, ang ibang agency, nagpipinan sila ng cellphone. Yung mga iPhone na yan, pinapautang nila sa mga gwardiya nila. Okay guys, huwag mo madaliin ang isang bagay na hindi mo pa-afford. Yun lang yun. Kung mag-aallokin ka ng finance ng agency mo, may pautang kaming cellphone para maganda na cellphone nyo. Huwag nyong pilitin na hindi nyo kaya pa. Kung gusto nyo bumili ng motor, cellphone na matino, maayos, pag-ipunan nyo. Huwag nyo utangin. Kasi, kunwari ang cellphone, halaga niya, kunwari lang to, 1,000. Pag inutang mo yan sa agency nyo, magiging 2,500 na yan. So, may tubo silang 1,500. So, lalo mong pinahirapan sarili mo. Lalo na yung motor, kasi malaking halaga ang motor. Ako guys, sabi ko nga sa inyo, marami na rin motor akong nanghawakan. Nagtyaga muna ako sa Motorstar, Rossi. Kaya pag nagmotor ako dati, tatabihan ako ng mga kasama ko ng Yamaha, Honda. Pinagtatawan na nila ako. Diba na yung motor mo? Pagdating ng dulo, hinatak yung motor nila. Bakit? Hindi nila napanindigan eh. Kasi yung yabang nila nauna. So kung kaya pa naman mamuhay ng kung ano yung simple natin, ano yung kaya natin, doon muna tayo. Huwag kayong mag-apura para maiwasan natin yung mga finance na yan. Okay? So I hope guys na naintindihan nyo na at nalaman nyo na kung ano yung mga kagulangan, pandaraya ng ginagawa ng agency sa mga gwardiya. So I hope na aware kayo ngayon at nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong at nakapagpaliwanag sa isipan nyo, I hope na malike nyo yung video. Pero kung naguluhan kayo guys,
o nauuwihan sa akin, dislike nyo yung video. Walang nagdi-dislike sa video guys eh. I-dislike nyo guys para naman malaman natin na pangit pala yung ginawa kong video. So, ano guys, don't forget to subscribe yung baguhan natin guys. Ayan. At notification bell. Sa susunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye. Bye guys.